Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit bawal sumuko sa hamon ng buhay? Session na dinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Psalm chapter 110 verse 1. Sabi po ay, "The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool." Um, Napakalinaw na sinasabi dito or pinapakita yung tinatawag nating session o yung pagkaupo ni Kristo sa kanang kanan ng Ama matapos ang kanyang ascension. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang gawain ng kaligtasan at siya ay naghari bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pero paano nga ba ito related sa atin? Lalo na sa hamon ng buhay na kinakaharap natin araw-araw. Minsan kasi dumarating yung point na parang gusto nating sumuko sa problema, sa pressure sa school, sa trabaho o kahit sa personal struggles. Pero ang session ni Kristo ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. At yun papasok ang first teaching. Christ reigns with believers in heaven. Ang ibig sabihin ay siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos at tayo ay kasama niya spiritually. Kahit nandito pa tayo sa lupa, may assurance tayo na hindi tayo nag-iisa sa laban. Every time na nahihirapan tayo, may high priest tayo na nag-i-intercede para sa atin. Kaya hindi dapat tayo sumuko kasi ang tagumpay niya ay tagumpay din natin. Ang second is, Christ reigns with believers on earth. Hindi lang siya nasa langit, kundi naghahari din siya sa buhay ng mga anak niya dito sa lupa. Through the Holy Spirit, binibigyan niya tayo ng lakas, wisdom at courage na magpatuloy. Kaya kahit may temptations, kahit may trials, we can overcome dahil ang kapangyarihan niya ay nasa atin. Hindi tayo umaasa sa sariling lakas, kundi sa lakas ng Diyos na nasa atin. At ang last is, Christian submission to transform the earth to resemble heaven. Ito naman ang responsibility natin. Hindi lang tayo basta maghihintay ng victory, kundi dapat maging instrumento tayo ng Diyos para ipakita ang kanyang kaharian dito sa lupa. Sa mga actions, words at faith, nakita ng iba ang reality ng heaven. At dito natin natutupad ang mission na kahit sa gitna ng mga problema na pinagdadaanan natin, tayo ay nagiging liwanag at inspirasyon sa iba. Kaya lagi natin tandaan natin na malinaw na ang session ni Kristo ay hindi lang theological concept, kundi very practical reminder para sa atin. Siya ang hari, siya ang nagtagumpay, at dahil dito, bawal tayong sumuko sa mga hamon sa buhay. Kung may pinagdadaanan tayo ngayon, tandaan natin na si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Ama at hawak niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang authority. Lamang po.